Sa verse 15, dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkakaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Sabi daw po, dalhin, bring, di ba po, dalhin sa Diyos from one place to another. Di ba po? So, sa verse 15 po niyan, yung buhay daw po na binigay sa'yo, dalhin mo ang ginto at pilak na ipinagkakaloob ko. So, yung life na binigay sa'yo, sabi po dito, the life or yung heart that God and His Spirit gave to you must be bring back to Him as a living sacrifice. So, italaga mo daw po yung buhay na ibinigay sa'yo ng Diyos sa Kanya. Dalhin mo ang ginto at pilak. At yung ginto at pilak, ito represent what? Treasure. At mababasa natin sa Matthew 6 verse 21 and Bibitag 12, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. So, yung tinutukoy dito na ginto at pilak ay ang puso ng tao. Italaga mo daw po ang puso mo sa Diyos. And letting His Spirit enthroned in your heart. Siya daw po ang maghari. Italaga mo yung puso mo sa Diyos. At sabi po dito sa verse 16, ay wait lang, meron pa po pala. Kasi kung mababasa po natin no, sa Genesis 2 verse 7, NIV, so patungkol naman po to no, sa ipinagkaloob ko at ng aking mga tagapayo, na kung saan it also represent the seven spirits of God. Diba po? So kung mababasa po natin yan, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. So, ang tinutukoy po dito, no, ang Diyos, di ba po, yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos, which is yung spirit niya, di ba nga po, na ang templo ay nasa Jerusalem, kung saan yung God's throne or jurisdiction ng Panginoon, di ba nga po, ay dalhin mo daw nga po yung ginto at pilak, which is yung treasure. So, yun nga po, no, pagtatalaga sa puso mo or pagbibigay ng puso mo sa Diyos. Nang sa gayon, yung spirit niya ang siya maghari, diba nga po, diyan sa puso mo, siya ang mag-influence sa'yo, hindi ang ibang spirit. Ito. Diba po? So, dito po, no, pagpapasakop sa Diyos at pagbibigay ng ating mga puso ko sa Kanya, ganun din po yung pag-open ng door ng ating mga puso para makapasok po siya dito. At ganun din mga kapatid dito sa mga taga-Roma 12 verse 1 and Bibitag 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. At diba nga po, sa puso, guard your heart because diba nga po, doon po nagmumula yung source of life. So yun nga po, yung puso mo ang ibibigay mo niya. Bilang isang handog na buhay. So, buhay. Diba nga po, ang tao po ba ay mabubuhay or nang walang puso? I mean, as in physically po na. Diba po hindi? Kasi mamamatay siya. Yung puso natin yun yung nagpa-pump ng blood at yung blood na yun yung nagsis-circulate sa body kaya nakakagalaw ang ating katawan because of that. Nagdadala ng oxygen, diba nga po? At iba pa na kailangan ng buong katawan. Banal daw po at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, yun nga po, kalinisan ng puso. At iba nga po, pagpapasakop sa Diyos. So, puso po ang tinutukoy dito. Na ipagkaloob. Kumbaga na ipinagkaloob sa atin. Yung buhay nga daw po na ipinagkaloob sa atin ay gamitin natin, ialay at ibigay natin sa Diyos nang sa gayon magamit niya tayo para sa kanyang kaharian at para sa ibang tao nang sa gayon, yung ibang tao po ay magkaroon din ng buhay spiritually, heartbeat, di ba po? Kaya di ba po, spiritually dead, walang heartbeat. Kaya nga po di ba ang Panginoon, siya po ay nagpakapakos sa krus. Di ba nga po? At ang Panginoon, it is the word of God, it is God Himself. Di ba po, hindi lang siya word. He is the heart of God. Katulad ng sinabi ng Panginoon, na kung anong lumalabas sa iyong bibig ay nanggagaling sa puso mo. So, word of God, ibig sabihin galing sa puso ng Panginoon yung kanyang sinasabi. At yung bumaba dito, di ba nagkatawang tao, that is the heart of God. Di ba nga po nang nagpakapako, di ba nga po at yung blood niya,
ang naglilinis sa atin ngayon. At kung bakit tayo may heartbeat ngayon. Kasi kung illustrate natin, yung kay Lazaro, di ba nga po, tinawag siya ng Panginoon, di ba, inalis muna yung bato, at yung bato na yun, yung katigasan ng puso ng tao, kaya still spiritually dead siya, di ba nga po, which also represent Lazaro. At nung tinawag siya ng Diyos, which is the Word of God, the heart of God, di ba nga po, ay siya ay nabuhay. Kasi yung heart of God, di ba, its source of life, ay ibinigay kay Lazaro. Kaya siya nagkaroon ng buhay, ng spirit. So, yun po yung mga kapatid. Sana po naunawaan nyo. Holy Spirit kayo na bahala. At sabi nga po dito sa verse 16, dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipagkakaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia, gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Sinasabi dito sa verse 16, bring the soul that are assigned to you. Soul that are willing to find, diba po, ipinagkakaloob sa iyo. Soul na inassigned sa iyo ng Diyos. Soul, diba nga po, na willing na masik ang kingdom of God. At soul, diba nga po, at soul na tao, kumbaga, na sineparate ng Diyos mula sa mundong ito. So, yun daw po yun. Bring the soul that are assigned to you, soul that are willing to find the kingdom of God, and the people of God na isineparate po, pabalik po sa Kanya, pabalik sa Diyos. Dito po, no, yung being a vessel. Tayo bilang vessel ng Panginoon para yung ating mga kapatid na lost pa rin ang kanilang mga soul captive by the enemy, being influenced by the enemy, di ba nga po ay makalaya at may panumbalik po natin sa Panginoon. At magkaroon sila ng heartbeat spiritually. Para yung spirit nila ang mabuhay. Diba nga po? So, kung mababasa din po natin no, sa Haggai 2 verse 6 to 9, MBB Tag 12, nadaanan po natin to ng mga nakalipas na topic. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang inyong kayamanan na tinutukoy dito ay mga tao, mga soul po ito. Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So during that time, ito po talaga ay physically na mga ginto at pilak treasure. But now, diba po, ito ay mga puso or mga soul ng tao. Diba po, nayayagin-migin niya, tatawagin niya mula sa lahat ng mga bansa pabalik sa kanya. So, ito po yun. Tinutukoy po dito sa verse 16 po na ito, nadadalhin. So, una po, no, italaga mo yung sarili mo, yung puso mo bila handog na buhay, magpapagamit ka sa Panginoon. At gayon din, dalhin mo yung mga soul na naka-assigned sa'yo, yung mga taong willing na masik ang kingdom of God, at yung mga taong sineparate ng Diyos mula sa mundong ito para sa Kanya. Ito ay mga kapatid mo sa pananampalataya na akayin mo pabalik sa Panginoon. At ganun din po, no, similar to Jeremiah 1 verse 4 to 10. So, MBB Tag 12 po ito, sinabi sa akin ni Yahweh. So, mag-i-start po tayo, wait lang. Wait lang mga kapatid, biglang nagano. Asya na siya. Ito pala, sorry na. Ang layo. Biglang na ano siya. So, ito pong babanggitin ko patungkol po kay Jeremiah 1 verse 4 to 10 ay ito po ay connected simula po dito. Simula dito sa liham hanggang dun po sa pinakalas nating nadaanan. Dito po sa 16. Sabi po dito sa Jeremiah 1 verse 4 to 10, MBB Tag 12, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita. At ganun din, di ba po, yung ginawa dito ni King
Artaxerxes, which also represent our Lord Jesus Christ, our God, our living God, na ina-assign si Ezra. I mean, ipinag-utos po muna, di ba, na lahat ng mga buhat sa kanyang kaharian ay makapanumbalik po sa kanya at ganun din isinusugo, di ba nga po, at ng kanyang 7 espiritu upang siya sa atin, di ba nga po yung nagaganap sa Juda, kung ano na bang estado ng spiritual walk ng mga kapatid natin sa pananampalataya, alamin natin kung sumusunod pa ba sila o hindi ng kautusan. At sa verse 15, dalhin daw po italaga ang puso natin sa Kanya na ipinagkaloob ng Diyos. Yung buhay na yun na pinagkaloob sa atin ay ipagamit natin sa Kanya. At sa verse 16, di ba po, yung mga soul na inassign sa atin ay dalhin natin. So, ibig sabihin, wag natin i-abort ang purpose na ibinigay sa atin ng Diyos to win souls. So, katulad din po dito, no, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili kita upang maging propeta para sa mga bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. So, nag-rely siya sa kanyang sariling kakayahan. Diba po? So, yun tayo na. Kapag tinatawag tayo ng Diyos to do His will, lagi natin sinasabi, Lord, hindi ko to kaya ganito, ganyan. Kasi nakarely tayo sa ating mga sarili. Kumbaga, katulad nung 10 spy eyes, di ba nga po, nung may pinadala, di ba nga po, si Moises, kung hindi po ako nagkakamali, na tingnan yung promised land, di ba nga po, so yung 10 doon, dahil dun sa giants, natakot sila, maganda yung lupain, pero natakot sila dahil nga dun sa kanilang kakalaban, kasi nga, nag-rely sila sa sarili nila, paano natin makakalaban yung mga higante na yun, but, di ba nga po, si Caleb ay sinabi niya, dineclare niya na, nirelease niya na, to spy eye, na kung saan, yung vision niya ay spiritually. Sinabi po doon ni Caleb, hindi po ako nagkakamali na natalo na yung mga kalaban nila. Kasi nga po, di ba, nandun yung faith ni Caleb sa Panginoon. Na sa pamagitan ng Diyos ang mag-guide sa kanila para makapasok sila at matirahan po nila yung promised land. So, sabi po dito sa verse 7, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. So, ibig sabihin, ang tawag dito, wala ditong 18 years old na pwede na 17 ba yun sa ating. Sabi nito, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. So, yun po ang gusto ng Panginoon, pumunta ka. Ibig sabihin, obedience. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo at ipahayag sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. So, hindi galing sa sarili niya, kundi galing sa Panginoon. Verse 8, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. At sabi sa verse 9, pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi, at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Yung mga po hinipo ng kamay. It represent authority. Iba nga po, na ibinibigay ng Diyos. Also the power. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So, yun po mga kapatid. So, ngayon naman po, dako na po tayo dito sa verse 17. So, sabi po dito sa verse 17, tiyakin mong ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa at mga kordero, pati na mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. So, sabi sa verse 17, make sure na yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos, diba, yung soul mo, at yung soul na inassign sa'yo ng Panginoon ay maging useful sa kingdom niya. Sa Kanya. At ganun din focusing our hearts sa Diyos lamang. At walang, kumbaga, sa hindi ibang Diyos. So, ito po yung tinutukoy dito. Yung mga salaping ito at yung mga taong inassign sa'yo ng Diyos ay di ba po para sa mga banal na layunin. Kasi itong pagbili ng mga toro, lalaking tupa, handog, para po yan sa Diyos. Diba nga po, maging kapakinapakinabang sa Diyos.
at nakadirect na nasa Jerusalem. So, sa Diyos lang daw po ihahandog. Directly, nasa Panginoon ng Diyos ang pararangalan. Diba nga po, yung soul na nahikayat mo, aking God, ay dadirect mo sa Panginoon, hindi sa sarili mo na nagtuturo. Kasi magiging idol na po yun. So, ngayon mo po mga kapatid, verse 18 na tayo, ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin, pati na ng iyong mga kababayan sa anumang naisin nyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. So, dito mga kapatid, I believe na itong verse 18 na to, ito po yung desires of heart mo. Kumbaga, parang ito din yung free will. Kasi di ba nga po, hindi ito pinapakailman ng Panginoon, yung free will. Di ba po? Yung matitirang ginto at pilak. So, parang yun yung portion natin, yung free will natin, kumbaga, ay gamitin din daw po, no? Ayon pa din sa kalooban ng Diyos. So, yung free will daw po natin ay i-align daw po natin sa will ng Panginoon. Yun po yun. Sa verse 18. Ngayon naman po, tayo ay dumako na sa verse 19 mga kapatid. Sabi po dito, dalhin mo rin sa templo ng iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Ibig sabihin po na mga kagamitang ibinigay sa iyo yung spiritual gifts. Sabi po dito sa verse 19 ay pagpapagamit sa spiritual gifts na ibinigay sa iyo, di ba nga po sa Panginoon, sa kingdom niya, sa kamay niya mismo, under, di ba po, His power and authority na siyang maparangalan. Kasi nowadays, di ba nga po, yung mga prophetic na tao, yung mga tinawag ng Diyos para sa specific na roles para sa kingdom, ay pinapagamit nila sa kingdom of darkness. So, dito daw po, no, sa templo daw po ng Panginoon, sa Diyos mismo daw natin ipagamit yung mga spiritual gifts na binigay sa atin, kung pagtuturo man yan, kung wisdom man yan, kung healing man yan, di ba, and so on po, na spiritual gifts. Ngayon naman po mga kapatid, sabi po dito sa verse 20, kung may iba ka pang kakailanganin para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Nang ibig sabihin po, kung mababasa natin sa John 16 verse 23 to 24, MBB tag 12, sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo kasi ang Ama ay siya. Diba, ina-address yung panalangin sa Panginoong Hesus. Kasi kung mababasa natin sa John 17, yung pangalan na ibinigay ng Diyos sa Panginoong Hesus ay pangalan ng Diyos. Kasi 17 po yan. At sabi sa verse 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Diba po? Kasi diba, kung tayo manghihingi tayo sa tatay natin, earthly father, or sa mother natin, diba, sa Kanya tayo lalapit eh. Pangalan yung tatawagin natin. So, paano ibibigay ng ating mama yung gusto natin or na-request natin kung sa kuya natin tayo nagsasabi na ganito yung gusto. So, matatanggap natin yung ating hinihingi, iba nga po, based dun sa kung sino yung ating hinihingian. At yun nga, di ba po, sabi dito, sa pangalan daw po ng Panginoon, sa Kanya daw po tayo humingi at hindi sa iba. Hindi sa ibang Diyos. Sabi po dito, humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, ito po, no, yung kung may iba ka pang kailangan, diba po, dito sa mundong to, financially, spiritually, diba po, ay kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Humingi daw tayo sa Diyos ng ating pangangailangan. At sa pamagitan nga din po ng kanyang pangalan. Kasi sa kanya tayo hihingi, sa Panginoon Hesus, sa Diyos, ang Ama na nasa langit. At ganun din po, no, ask and it will be given to you, na siyang natabik po din ito ni Brother Daniel, Matthew 7 verse 7 to 11, MBB tag 12, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakatagpo, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ibig sabihin may action. Diba po, may ginawa may ginawa action. Diba nga po, para makuha kung ano man po yung kanilang hinihingi. Diba po, may paghingi. Diba? Action po yan. Humanap at kumatok. At sabi nga po sa verse 9 ng Matthew 7, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kumbaga, bibigyan daw po ba tayo ng Diyos ng mga bagay na ikakapahamak natin?
kapag humihingi tayo. At ngayon din, di ba po, ibig sabihin lang nito na sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, pero may perfect time din po talaga. At sabi po sa verse 11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. So, di ba po? Humingi daw po. So, itong kabangyaman na po ito ng hari represent, di ba nga po, yung wealth ng Panginoon. At di ba po gumagamit siya ng tao at iba pa pong mga bagay or occurrence na nangyari sa atin, lalo kapag may pangangailangan tayo at sa kanya tayo nag-rely. Diba po, hindi tayo mapapahiya kasi nga po, siya po ang magpo-provide kapag nagtiwala po tayo sa kanya. Dito naman po sa verse 21, ako si Haring Artaxerxes ay nag-uutos sa lahat ng ingat-yaman sa lalawigan ng kanlura ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng Kalangitan ang anumang hingin niya sa inyo. So dito po no, sa verse 21, yung provision po ng Panginoon para sa kanyang servant. Diba po? Kay Ezra. At si Ezra, it represent us. Diba nga po? Na mga anak ng Diyos na nag-aaral ng kanyang salita at hindi lang inaaral, ina-apply at ibinabahagi sa iba. So kung mababasa po natin no, sa first Chronica 29 verse 12 to 13 and Bibitag 12, sabi dito sa inyo, nagmumula ang kayamanan ang Panginoon po. Ang tinutukoy dito na David ng kanyang sabihin nito, at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo o Diyos at pinupuri ang inyong malulhating pangalan. So ito po yun. Kasi di ba po kanina yung word na ginto at pilak, iba nga po, it represent yung puso. Ngayon itong kabangyaman na to, ito naman po yung wealth ng ating Panginoon. At sa First Chronica din po, chapter 29 verse 16 naman, and Bibitag 12, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na aming ibinigay para ipagpagawa ng inyong tahanan ay sa inyo din nagmula. Diba po? So, yung tinutukoy po dito na kabangyaman, ay kabangyaman po buhat sa Panginoon. Buhat po sa Panginoon. So, dyan po no, sa verse 21 ay provision po ng Panginoon para po sa kanyang mga servants, o sa kanyang servant. At dito naman po, sa verse 22, maaari ninyong siyang bigyan ng hanggang 3,000 at 500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, at sa Bibitag 12 po ay 22 liters po ito, kung hindi ako nagkakamali. Litro yung ibig sabihin ng malalaking sisidlang puno. Yung malalaking sisidlan. At sabi din po dito, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malalaking sisidlang puno ng langis, at gaano man karaming asin. Dito po na yung abundance ng kayamanan ng Panginoon. Diba nga po? Na ibibigay niya sa atin. At si Ezra bilang obedient po sa Panginoon, di ba po, bilang masunurin, so na-unlock po itong blessing na ito at yung provision ng Diyos sa kanya. Kasi mga kapatid, kung mababasa natin sa Leviticus 26 po yun, wait lang po, hanapin ko lang. Leviticus 26. So, dito po nakasaad or makikita or mababasa yung patungkol po sa mga rewards kapag ikaw ay naging masunurin at ganun din yung parusa kapag ikaw po ay naging masuwayin. Pero ang basahin po natin, no, mga pagpapala sa pagiging masunurin na sa Leviticus 26 po ito, and Bibitag 12. Sabi po dito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na ributo o sagradong haligi, so ibig sabihin idolatry, o mga batong hinubuisan upang sambahin sa inyong lupain. Pero di ba nga po, hindi lang ito, yung mga ributo na yun, even yung pag-idol mo sa sarili mo or sa ibang bagay, pag-una sa ibang bagay kaysa sa Diyos, pagbigay ng time mo sa ibang bagay bago sa Diyos. So, yun yung idol mo. Nung ka nagbabasa ako. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo.
Verse 2, igalang ninyo ang araw ng pamamahinga at ang aking sanctuary or yung Sabbath day. Ako, si Yahweh. At yung sanctuary, di ba po kung saan po siya pinaglilingkuran. Or yung place. So sa verse 3, kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, so ito daw po yung dapat gawin para ma-receive daw po itong nasa verse 4 and so on. Pauulanin ko sa tamang panahon at mamumunga ng sagana, so magkakaroon daw po ng abundance ng blessing ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim ay gumigiik pa kayo. So, di ba po, grabing provision na ibibigay ng Panginoon kapag daw po naging masunurin at sa paanong paraan kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos na siyang mababasa natin sa salita ng Panginoon. So, ipamuhay daw po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, di ba, pagiging kawangis ng Panginoon. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. So, kung wala kang peace, ibig sabihin, sumusuway ka sa Panginoon, may ginagawa kang hindi maganda, at may iba kang idol sa puso mo. Papalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban dahil nga po kasama nila po ang Panginoon. Pagpapalain ko kayo'y uunin ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong. Andito po no yung abundance ng blessing na ibibigay at binibigay ng Panginoon kapag naging masunurin at ipinapamuhay po ang kanyang salita. Maninirahan kayo sa kalagitnaan ninyo. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan na siyang, di ba nga po yun ang pinakamahalaga sa lahat, ang makasama natin ang Panginoon sa ating spiritual walk at sa mundong ito. Dahil siya, di ba po, nagpaprotekta sa atin. Kaya tayo nananatiling buhay ngayon because of Him. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. So, dun po, no, yung shame ay wala na daw po. Kasi, di ba po, kapag may shame ka, may fear ka din. So, di ba, nagkakaugnay-ugnay sila na siyang nagiging reason kung bakit bumabagal yung spiritual growth. At yung pagtupad, di ba nga po, sa kalooban po ng Panginoon. So, yun po, no, dito sa verse 22, yung abundance blessing po ng Panginoon ay binibigay niya sa kanyang mga lingkod. So, given yung blessing sa Panginoon, di ba po, sundin lang daw po ang kanyang tuntunin, kanyang mga utos na siya nakapaloob sa kanyang salita. Nga po, di ba, pagiging likeness ng Panginoong Jesus at ang Panginoong Jesus ang Word of God. Di ba po, at paano natin makilala ng Panginoong Jesus sa pamagitan din ng kanyang salita, ng Word of God. So, sabi naman po dito sa verse 23, ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng kalangitan. Kung hindi ay baka ibalin niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Na kung saan dito po, sa verse 23, di ba po, walang makakapigil kapag ibinigay ng Panginoon yung blessing na iyon. Kailangan, di ba po, ibigay, no matter what, kasi nai-release na po yun in spiritual realm. Di ba po, may authority, may consent na poured out na. Kaya kumbaga po, walang makakahinder ng mga blessing na yun na ibibigay ng Panginoon kung sinusunod natin siya. Pero kung hindi, yun po yung pumapagitan sa atin at dun sa magagandang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon sa kasaganaang katiwasayan, spiritual growth. So, yun po yun. Yung pagiging disobedient sa Kanya. At ngayon, sabi naman po dito sa verse 24, labag din sa batas na pagbayari ng buwis ang mga pari, libita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. Na kung saan ibig sabihin po nito, di ba po yung buwis ay for citizenship, kung hindi po ako nagkakamali. Nagbabayad tayo ng buwis bilang mga mamamayan. Di ba nga po, ng isang bansa. So, yung buwis. So, dito po na-reveal sa akin sa verse 24, hindi na daw po natin kailangang i-prove na
tayo ng citizen ng Panginoon, ng Kingdom of God, at hindi na din daw po natin kailangan i-prove na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga po, di ba, our identity is in Christ. Kaya make sense po na sinabi ng Panginoon na, ang tawag dito, I am who I am. Na kung saan po i-base po natin sa Matthew 4, verse 3 to 10, na kung saan, di ba nga po, ang Panginoon ay, ang tawag dito, tinempt ni Satan, nadaanan po ni Brother Daniel, hindi po siya, di ba nga po, na-shake kasi kilala niya kung sino siya. Diba po? At kung mababasa naman po natin sa Exodus 3 verse 40, mga kapatid, hindi ko na po yung binanggit, pero mababasa niyo po yun doon. Nasa Matthew 4 verse 3 to 10 po yun. Pero yun nga po, alam ng Panginoon kung sino siya, at siya nga po ay Diyos. At sabi po, dito na ni-reveal ba sa akin, when the Lord say, I am who I am, sa Exodus 3 verse 14, NIV version, diba po, hindi siya kayang ma-influence ng outside occurrence or kahit sino pa mang spirits. Na siyang dapat, diba nga po, maging ganun din yung ating stand, na we know who we are. At diba yung identity natin ay nasa Panginoon. At kung mababasa po natin sa Hebrew 13 verse 8 NIV, Jesus is the same yesterday and today and forever. Di ba nga po, na kung saan past, present, future, hindi nagbabago. He doesn't change. He can't influence, di ba nga po, ng mga occurrence pa. At sabi din po sa Revelation 1 verse 8 NIV, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. At sa Revelation 4 verse 8 NIV din po, day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and is, and to come. So, ibig sabihin, hindi po siya nagbabago. Nananatili siya kung sino siya. Kaya sinabi po niya, di ba? Tingnan po sa Exodus 3, verse 14 na I am who I am. Kaya hindi po siya, di ba, na-tempt ni Satan. Kasi kilala niya kung sino siya. Yung authority niya. Di ba nga po, identity niya. At dito pa rin po sa Santiago 1, verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Diba? Hindi katulad natin na emotionally, 'di ba po, kapag emotion yung naig sa atin, 'di ba, may mga changes sa ating mga plans, 'di ba po, the way we think, the way we feel, 'di ba, nagkakaroon ng changes, pero sa Panginoon daw po, 'di ba, walang pagbabago. 'Di ba po, He doesn't change. Na kahit anumang nangyari sa paligid, siya pa rin kung sino siya. So yun po yun mga kapatid. At dito pa nga po, sa verse 25, at ikaw na muwang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom na mga ngasiwa sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan. At yan sa verse 25 na yan, discipleship daw po mga kapatid. Ayan po, no? Yung karunungan na binigay. Diba? At it also represent yung Word of God, diba nga po, na ibinigay sa atin. Diba? Maglagay ka ng mga tagapamahala. Diba? Si Ezra daw po maglalagay. So, ibig sabihin may gagawin siya. Siya magiging vessel, siya magdi-disciple. Diba? Sa mga tagapamahala na to, mga hukom na to, na kung saan ito mga po ay tinutukoy dito ay mga disciple. Diba nga po na kung saan mababasa po sa Matthew 28, verse 18 to 20, sinabi po ito ng Panginoon. Wait na mga kapatid, hanapin ko lang po. Ayan. So, sabi po dito, ito po, no, during that time, isinugo po ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. So, sabi po dito, sa 18 na po ako mag-start, no, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. So, sinabi daw po, dito sa 11 alagad. Kasi di ba nga po, during that time, yung patungkol nga po kay Judas na nag-traitor siya. Pero ganun po man, sabi nga po dito, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa at sa lupa. Kaya't humayo kayo, di ba nga po,
Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyong ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, dito po, disciple daw po. Mag-disciple daw po tayo. Diba? Yung wisdom na binigay sa atin, and wisdom is our Lord Jesus Christ, and our Lord Jesus Christ is the Word of God. So, yung Word of God daw po na sa ating mga buhay, na siyang nagbubunga sa atin, diba po, ay gamitin daw po natin para mag-disciple ng mga tao. Diba nga po? Ayan po yung tinutukoy dito. At sabi dito, ang ilalagay mo ay ang marunong sa kautusan ng Diyos. Diba po? So, yun na disciple na niya. Diba? Under sa pangangasiwa niya. Diba na ituro niya na. Yung marunong, kasi itong marunong sa kautusan ay magbabahagi naman sa iba. Sila yung mamamahala, diba po? At ganun din mga hukom ng mga siwa sa mga tao. At ganun din sa hindi naman daw po marunong ituro daw po ang salita ng Panginoon. Ayan. Ngayon naman po mga kapatid na rito sa verse 26 tayo. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. So, dito po no, yung punishment ng pagiging disobedience. Na kung saan mababasa po natin sa Revelation 21 verse 8 po ito. So, ito po ay ilan lang sa mga salita ng Panginoon patungkol po sa mga son of disobedience. Na kung saan yung kanyang allegiance, reliance, trust ay na kay Satan, wala sa Diyos. Kay Satan sila nagpapasakop. So, sabi po dito mga kapatid, basahin ko po. Revelation 21, verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. At ganun din, di ba nga po yung hell. Pero worse, yung lake of fire. So, yun daw po no, yung mga sumuway. Son of disobedience. Di ba nga po sa Diyos. Di ba nga po sa Ama. Sa utos ng hari, ng anak. Ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang ari-arian o pagkabilanggo. Di ba nga po. Eternal na pagkabilanggo. Diba po? Para sa kamatayan, mabibihag din. Lahat ng meron ka sa mundong to, hindi mo madadala kapag namatay ka. Diba po? At mabibilanggo ka pa kung hindi ka sumunod sa Panginoon. Diba nga po? Hindi pinalambot ang iyong puso sa Kanya. So, yun po yun. At dito naman po mga kapatid, no, pinuri ni Ezra ang Diyos. Sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyokan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. So dito po no, masasum up po natin dito na it is all the works of God through His Spirit. Diba po? Lahat ng mga nabasa natin, it's because of the Lord. It's because of His Spirit. Mga po, at sabi dito, inudyokan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. At sabi dito sa verse 28, sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang pangunahing lalaki sa Israel. So, yung first fruit. Mga panganay. Diba nga po, mga pinili ng Diyos para po sa Kanya. So, kumbaga, lumakas po yung kanyang loob. Dahil nga po dun sa visible, diba nga po, dahil din sa obedience ni Ezra, diba nga po, or sa obedience ng mga servant ng Panginoon ngayon, lumakas yung kanilang loob dahil alam natin na pinapatnubayan tayo ng Diyos. Kaya naman, diba nga po, nandun yung ating firm to stand for the Lord. At ganun din para nga po, di ba, tipunin. Kasi ang ginagawa ni Satan ngayon ay winawatak-watak niya. Di ba po, binibreak niya into pieces ang mga soul, the heart ng mga tao, pinapatigas.
Ganun din inihiwalay, lalo na, di ba nga po, sa mga tao na makakatulong sa kanila para masik ang kingdom of God. Di ba nga po, upang tipunin, di ba nga po, unite. At di ba nga po sinabi ng Panginoon na ang hindi niya kasamang nagtitipon ay nagkakalat, which is Satan. Di ba po? So, dito po na yung sa word na pagtipon, ayan po ay kasama sa kalooban ng Panginoon at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. So, i-ano daw po, i-lead pabalik po sa Panginoon.